The pupils are dilated. 500 milligrams of lidocaine. Start! Defibrillator! Dali! Defib! Please, umalis ka na. Defib! Cause of death, cardiac arrest due to massive organ failure. Nurse, please notify the next of kin. Doc, medyo may problema eh. Wala po kaming makitang wallet or cellphone kasama ng biktima. Sabi po ng mga nakakita, tumilang po siya malayo sa kotse niya. Siguro po kaya nawala yung mga personal na gamit niya eh. Well, keep trying. Kung kailangang makipag-coordinate tayo sa mga pulis, let's do it. Yes, Doc. Let's just try to find this poor man's relatives. Ito ba yung driver ng kabilang kotse na nakabangga sa patay na pasyente natin? Yes, Doc. Kasama po niya yung girlfriend niya. Yun po yung babae na pumasok dito kanina. Yung kabilang kotse po bumaliktad. Kotse naman po nila sumalpok sa puno. Pero naka-seatbelt naman po sila, so konti lang yung mga injuries nila. But still, nagkaroon pa rin po ng head trauma ang pasyenteng ito. Tomas Carlo Rosales po. Sige. Let's do an examination para malaman natin kung may internal hemorrhage. Yes, Doc. At iba pang complications sa ibang organs. Kung wala, iakyatan natin. Doon yung itatayo yung rest house natin. Dito yung vegetable garden. At ayan naman dyan naman yung mga herbs. Teka muna, bakit naman dyan yung herb garden? Eh di ba dapat wala yan sa malilim na lugar? Dapat it's being hit by direct sunlight. Hindi. Alam mo, sa init ng summer natin, malalanta mga yan. All we need is 4 hours of filtered sunlight. Wow naman, hindi ka lang expert na investment banker, expert gardener ka pa. Siyempre. Pero grabe ha, may rest house na kayo, may restaurant pa kayo, may vegetable farm pa kayo. Grabe naman kayo mag-asawa kung mag-dream. Dream big talaga. Alam mo ang pangalan ng restaurant? It's Ollie and Ali. Siyempre, Oliver and Ali. Excuse me, dapat alphabetical, di ba? Dapat Ali at saka Ollie. Teka, ba't gano'n? Kung magsalita kayo, parang dito na kayo titira. Pare, kaya ako nagsisikap eh. Para I can retire young. And magawa namin yung gusto namin. Actually, alam mo, positive naman yung nakikita ko from this land eh, so okay lang. So just because sinabi ni Cheryl na magandang energies dito, ibig sabihin you're willing to throw away everything sa Manila para maging magsasaka? Nako, maganda yon. Magsasaka ang may-ari ng isang organic food restaurant. Nice. Althea, look, I just want what's best for you. Paano kung hindi kumiting restaurant business mo? Pare, alam mo, meron na kaming plan B. Habang nagmamalimos siya sa kalye, hanap akong bangkong ma-hold up. Not funny, Oliver. Paano kung malugi talaga kayo? Why can't they just be happy for us? Yun ang gusto namin eh. Look, I'm sorry. Gutom lang to. I'll just wait for you guys back in the car. Wow, grabe naman magutom yung best man mo, Oliver. Eh, paano kung naiihi yun? Naisip mo na ba yung menu para sa restaurant natin? Ikaw talaga, oh. Pwede itayo mo muna yung restaurant bago tayo mag-isip ng menu? Malapit na, mga 20 years na lang. 10 kung gagamitin natin college fund ng anak natin. Ba? Pero seriously, mga 1 year na lang. Then, may capital na tayo para sa... Alam mo, hindi ko alam kung kailan ka nagbibiro at kung kailan ka nagsiseryoso. I like it when you do that. What? When you tuck my hair behind my ears, I feel safe and I feel as if walang mangyayari sa akin masama. That's why I call you Care Bear. Lagi ka lang nakakita ng sakuna sa... behind every corner you pass. Okay, now to recap. First, vegetable garden. Then, our restaurant. Of course,
I retire, and then we live here on the farm with the kids. Oliver, di ba sinabi ng doktor na baka mahirapan tayo to have kids? I mean, we've been trying and trying. Lahat namang plano na ma-modify, di ba? We can always adapt. Or pwedeng tayong dalawa lang. But one thing is for sure. I will love you until the day I die. Until the day I die. I love you. Until the day I die. Love you too, babe. Bakit ang morbid mo naman? Sino ka? Ako si Jane. Ano ba nangyari sa'yo, babe? Why do you keep calling me babe? Si Althea, may tumawag na ba sa kanya? Normal lang ang ganitong disorientation from a head injury. Pasalamat na lang tayo at hindi gano'ng malubha. Concussion lang. In other words, medyo naalog lang utak ni Mr. Rosales. Sino si Mr. Rosales? Ha? Ako si Mr. Orosa. Oliver Orosa. I understand na medyo wala kayo sa inyong sarili, Mr. Rosales. Pero hindi naman yata maganda na binabanggit ninyo ang pangalan ng taong namatay in the same car accident that you were in. Sinong namatay? Ha? Babe, hindi ba maalala yung nangyari, ha? Nagmamadali tayo umuwi nun kasi may curfew ako. Diba, galing tayo sa party ni Greggy? And then you sideswipe his car. Kita pa nag-roll over yun eh. And then he lost control of our car. Tapos yun, namatay sa isang puno. Babe. Gusto ko makita si Althea. Kailangan ko siya makita. How are you, baby? Alam mo, nasabihan ko na pala yung parents mo sa Michigan. Of course, nag-aalala sila. Pero nung sinabi kong concussion lang yung nangyari sa'yo at saka mabilis ka makaka-recover, ayun, medyo okay na sila. May family ba ako dito? Of course! Ano ka ba, na-amnesia ka ba, ha? You live with your uncle sa Parañaque. Yun nga lang, lagi siyang wala dito because of his import and export business. But you know what? Uuwi siya galing Davao to visit you. Nice. Diba? It's nice. Oh, wait. Ito pala. Bigay ng soccer team sa'yo. Wow. Oo nga, sobrang funny nga nila. Alam mo, imbes na flowers nga itong ipapadala nila, dapat magbibigay silang isang basket ng Playboy magazine. Sila talaga yung mga yun. So pretty, no? Yan, lagyan sa vase yan later. Ano nga pala pangalan mo? Ha? Anong pangalan mo? Pangalan ko? Sweetie Jane! Ako si Jane. Jane! Ay, tama, Jane. Jane, may dala ka bang pagkain dyan? Kasi, alam mo talaga nagugutom na ako eh. Gutom na ako. You know what, that's good na bumabalik na yung appetite mo. Pero, hanggat hindi siya sabi ng doktor na pwede na tanggalin yung IV mo, I don't think na pwede ka na kumain ng solid food. Ganon? Morning po. Sir, kuhanan ko lang po kayo ng dugo. Okay. Dugo? Ay, nakutok ako sa dugo. Sweetie, sigaw ka na lang kapag tapos na, ha? O kaya pag
Pinapatay ka na nila. But of course, that's a joke. Sige. Joke. Labas muna ako, ha? Flowers mo. See you later. Sir, may tatanong lang ako. Meron bang babae na pumunta dito na pangalan Althea Orosa? Mrs. Orosa? Oo. Yung pong asawa nung namatay sa aksidente? Oo, yun. Relative ko yun. Sir, kamag-anak nyo yung asawa ng lalaking namatay sa aksidente na kinasangkutan nyo? Oh, bakit? Kasi sir, sa pagkakaalam ko, pupunta po siya dito ngayon para kuhanin yung katawan ng asawa niya. Hindi na-identify kaagad na hospital ng katawan niya. Kaya 4 na araw siya nandito. Nawala siyang kasama. Kung mag-isip ng ganyan, iniisip mo na malungkot si Oliver dahil nag-iisa siya. We both know he's in a better place. Knowing Oliver, hindi siya nag-iisa. Ay, naku naman itong mga taxing to. Kung kailan naman ako may crisis, ang best friend ko. Anong sabi mo? Althea. Paano mo nakilala si Althea? Cheryl, hindi mo ba ako nakikilala? Ako si Oliver. Ha? Eh, hindi kita kilala, pero masama Cheryl, sino kausap mo? Althea. Pasyente siya na humihingi ng tulong sa akin. Sige na, Mark. Susunod nila ako habol ako sa bahay. Ako na lang tulong ko. Bakit mo ako nilayo? Eh, ano naman gusto mo? Ma-police, ma-mental? Sumama ka sa akin, mag-usap tayo. You should try to get as much rest as you can. Ako nang bahala sa wake at sa luburan. Mark, I can't go back to that house anymore. Pagkalibing kay Oliver, doon na ako sa farmhouse namin. Sa vegetable farm. Do you think yun ang makakabuti? Mag-isa ka lang doon. At least sa Manila, marami nagmamalasakit sa'yo. Maraming nagmamahal sa'yo. I can't. Sa lahat ng sulok ng bahay, nakikita ko si Oliver. I just can't. Kailangan ko na makasama si Althea. Sandali, hinay-hinay lang. Mahina ang utak ng kalaban. Ano ba yan? Eh, akala ko ba ikaw yung naniniwala sa mga energy at New Age philosophy na yan? Bakit ngayon parang ikaw ayaw maniwala? Iba yung naniniwala. Sa may ebidensya, totoo na yung pinapaniwalaan mo. Eh, ano ba? Gusto mo yung proof na proof? Yung proof na kilala kita? Ganun? Oo. Sige, ganito. Nung high school ka, nung una kang pinakilala sa akin ni Althea, sa Candabiana na masamang itsura. Masamang ipin. Isa kang hippopotamus na may braces. Tama? Second year high school ka naman, meron kang crush dun sa bio teacher mo. Sabi mo, ang bango-bango ng cologne niya. Na ang hindi mo alam, yung cologne na yun, formaldehyde. Yun yung amoy nung palaka na dinadissect niya, di ba? Tapos nung fourth year ka naman, senior prom. Ang date mo nun, yung pinsan mo. Dahil walang maghahatid sa'yo nung... Alam mo, marami ka na sinabi. Okay, naniniwala na ako. Kilala ko na nga ako. Eh, ano ba nangyari nung na-aksidente ka? May nakita ka bang angels na kumakanta? May bright light ba? Ano nangyari? Anong akala mo sa kamatayan? Production number? Eh, ano mo nangyari kasi? Sige. Naalala ko, nandun ako sa baba.
nasa emergency room. Tapos lumulutang yung katawan ko dun sa kama. Tapos nakita ko tong katawan na to na nasa stretcher. Alam mo yung nakaidlip ka, tapos bigla ka nakulong. Ganun yung pakiramdam ko. Tapos bigla ko lang naalala yung memories namin ni Althea. Tapos yung araw na pinakita namin ito sa inyo ni Mark. Grabe, maiya ka naman. Katawan ng asawa ng best friend mo itong tinitignan mo, no? Oy, kaya ka naman. Hiniram mo lang naman yan. Di naman sa'yo yan eh. Tsaka tinitingnan ko lang naman. Pero, sa tingin mo, bakit nangyari sa akin to? Ako, based sa mga nababasa ko, ang mga kaluluwa daw ay forms of energy. And according to science, hindi daw nawawala yung mga energy na yan. Nag-iiba lang ng anyo or nagbabago. So if you're asking me kung totoo yung mga soul transference, soul migration, o yung paglipat ng energy from one body to another, posible. Why not? Pero yung sa'yo, yung paglipat mo ng kaluluwa mo sa katawan ng iba, yun ang hindi ko masabi kung bakit eh. Pero may reason kasi inalaw ka na lumipat sa ibang katawan kahit patay na yung lumang katawan mo. Tama. So yun yung dapat mong isipin. At hanggat hindi mo alam kung bakit, eh, hindi ka pwede lumapit kay Althea, no? Dahil maluloka yun. Lalo na pag ikaw hindi mo alam kung paano i-handle ng maayos yung situation. Ako, hindi pwede. Alam ko na kung bakit ako bumalik. Kailangan namin magsama ni Althea. Ganun. Sir, excuse me po. Balik na po tayo sa kwarto. Samahan ko na po kayo. Sige. Tawag ka na ni Carlo. Friendship, ano? Malapit na bang maayos tong hasyenda mo? Mukha ba itong maayos? Sobra ka naman. Nagsusmall talk lang naman ako. Hindi ko naman alam na papatulan mo ko. Sabihin mo na, sinisira kong alaala ni Oliver. Ginigiba ko tong farm na wala akong magawa. Lumipat ako dito para makalimutan ko siya. Pero mas lalo ko siyang naalala. Mas malakas ang presence niya dito. Friend, alam kong mahirap. Isang taon na lang. Nag-iipon na si Oliver para makapagpatayo ng restaurant. Isang taon na lang. Mag-groundbreaking na sana kami. Isang taon na lang. Nasaan si Tomas? Nasaan si Tommy, ha? Tomas Rosales, nasaan siya? Hindi po ba kayo ang pantay niya? I know! Pero umuwi lang naman ako sandali para maligo at magpalit ng damit eh. Nasaan siya? Ma'am, kasi po, pinauwi na po siya ng doktor kaninang umaga. Napansin ko po, may kausap siya sa phone kanina. Akala ko nga po kayo eh. Ayun po, sinundo, kanina lang. Sino sumundo sa kanya? Ma'am, hindi ko na po nakuha yung pangalan eh. Pero babae po. Babae? Oh, Sharon, ano bang ginagawa mo dito? Ano ka ba? Ikaw rin ang nagsabi, di ba? Nagigiba na yung farm mo at wala kang magawa. So naisip ko baka kailangan mo ng tulong. Althea, meet your personal gardener and your katiwala, Tommy. As you can see, mas marami pa talagang kailangan gawin dito. Weeding, putting up an irrigation system, at pagbili ng abono. Have we met before? Actually, Actually, ang dami niyang kamukha. Alam mo ba, Diyos ko, naman napaka-common ang face niya. Ewan ko ba.
ba't kasi dala-dala mo siya dito? Hindi ko naman siya kilala. Believe me, maganda references niyan. After a few days with him, feeling mo, nako, matagal mo na siya kakilala. Tommy, are you okay? Okay lang. Alam mo, this is not gonna work out. Bakit? I need an expert sa farm ko. Agriculture po ang course ko. Wala akong pambayad sa'yo. Okay lang po sa akin yun. On-the-job training. Alam mo, malayo tong farm ko. Wala pong problema yun. Actually, pwede nga po ako doon sa shed, matulog, sa likod ng bahay. Paano mo nalaman na may shed sa likod ng bahay ko? Hindi ko pa naman pinapakita sa kanya. Ano naman, Althea, sige na. Kailangan mo ng tulong para ayusin tong farm mo. Sige na. Anong gusto mo? Itapon mo yung pinagtrabahuan yun ni Oliver. Okay ka na. Rosemary ba yung tinatanim mo? Yes, ma'am. Di ba ang utos ko noon ng rosemary at ang ibang mga herbs, kailangan itanim yan sa ilalim ng araw? Wala naman araw ngayon ah. Hindi po ba napag-usapan natin na dahil sa mainit ang summer dito sa atin, kailangan 3 to 4 hours at the most ang kakailanganin na sunlight ng mga halaman. Mas maganda nga siguro kung filtered sunlight ang makukuha ng mga herbs para, di ba? Kasi mas madali sila mauhaw. Alam kong pinag-usapan natin yon, pero All we need is 4 hours of filtered sunlight. teka muna. Asawa ko na nakakaalam yun ah. Tama! Tama ang asawa nyo. Magaling po siya. Yung sa amin po kasi naturo na yun sa klase namin, kaya ganon. Masyadong malayo tong pagitan ng rosemary mo. Pwedeng ibahin mo? Masyadong malayo. 3 to 4 feet diameter kasi ang growing space nila. So ibig sabihin, 3 to 4 feet ang distance ng mga halaman. Okay, I think dapat 4 feet ang maging distance natin dalawa. Ano po sabi niyo? Ako'y maliligo muna. Maliligo muna ako ng malamig na malamig. Kasi ang init. Yes, ang init. Bye. Althea. Anong ginagawa mo dito? Wala, I just want to see how you're doing. Why? Wala, kinakausap lang kita. Is there a problem? No, not at all. Actually, I'm gonna go get you some juice. Yes, I'll get you some fresh juice. Right. Okay? Excuse me. Sino ka? Ako po si Tommy, gardener ni Mama Althea. Ano ginagawa mo dito? Tinutulungan ko lang si Mama Althea na ayusin tong farm niya. At sino nagrekomenda sa'yo? Si Miss Cheryl po. Wala naman pakialam si Sherry sa pagkukuha ng mga personal dito eh. Hindi naman kasi ako masamang tao. Aba, ibang klase ka na magsalita, no? Sweldohan ka lang dito, isang hardinero. Baka hindi mo nakikilala sino kausap mo. At ayoko rin yung asal mo. Oo. Akala mo kung makaasta ka, akala mo ikaw yung big man dito. Di pa malamig yung bangkay ko, akala mo ikaw yung kasal sa asawa ko eh. Anong sabi mo? Akala mo ba bulag ako? Akala mo hindi ko nakikita kung paano ka makatitig sa asawa ko? Ang akala mo siguro na wala ako, makakadiskarte ka na.
best man pa man din kita kung saksakin mo ako sa likod. Sandali lang. Ba't ba ang angas mo, ha? Parang may gusto kang mangyari. Sabihin mo lang, ano? Ano ba nangyayari dito? Can somebody tell me what's happening here? Althea, itong hardinero mo masyado siya maangas. Ano bang ginawa niya? Look, this is all wrong, okay? Mali yung pagbubungkal niya sa lupa. Mark, ka nga dito. Alam mo, I think it's better na huwag ka munang dumalaw dito. I know you have the best of intentions, pero alam mo, hindi matatapos tong farm namin ni Oliver eh. Kung maraming distractions. I'm sorry, but I hope you understand. Fine. All right. Tia. Tommy! Jane, Ano naman? paano mo ko nanap? Bakit ka umalis ng ospital nang walang paalam? Alam mo naman ako nagbabantay sa'yo, di ba? Jane, sabihin mo sa akin, paano mo ko nanap? Eh, di nagskandalo ko sa ospital. Ayun, sinabi nila sa akin at kinuha ka daw ng Cheryl Covarrubias. Natagalan nga dahil ayaw nila bigay sa akin yung numbers niya. Pero ayun, nung na-track down ko siya, sinabi nga niya dito, ano ba ginagawa mo dito, ha? Jane, hindi ka pwede dito. Bakit? Ang ginagawa mo, tsaka bakit kaya itsura mo? Ba't kaya suot mo? Ha? What are you doing to yourself? Tommy? Sino siya? Gusto mo ba siyang papasukin? Tommy, sino siya? Ha? Jane, kailangan mo na umalis. Hindi ka pwede dito. Bakit? Nakilala ba siya after kasunduin ng Cheryl na yung sa ospital, ha? Pagpalit mo ako? Pagpalit mo ako dyan, ha? Ganun ba? After all we've been through, Tommy, ha? Ako na nga lang yung pamilya mo dito sa Maynila, eh. Diba? Sabi mo sa akin, hindi mo ko iiwan. Sino siya? Ex-girlfriend ko. Hindi ko nga alam kung paano niya ako nahanap eh. Pero matagal na kami wala. Tommy. Iwanan mo ba ako? Tommy! Halika, pasok. Magpalamig ka muna, oh. Alam mo, Tommy, I had misgivings nung una kang dinala dito ni Cheryl. Una-una, hindi kita kilala. Tapos makikitulog ka dito sa bahay ko. At baka rapin ako ng taong to. Pero alam mo, mula nang dumating ka, parang feeling ko mas gumaan ang pakiramdam ko. I love the way you challenge me. I love the way that you push me to make the farm a better place to live in. And alam mo, parang nabawasan yung kalungkutan ko mula nung dumating ka at hindi ko na masyado naalala yung asawa ko. For the first time, I just thought that maybe there's this possibility na I could be happy mula na maging byuda ako. Tommy? Althea, makinig ka sa akin. Ako si Oliver. What? Hindi ko alam kung paano sasabihin sa'yo itong mga nangyayaring to. Wala rin akong ebidensya para
ipaliwanag sa'yo kung anong totoo. Maliban dito. We set up a farm. We open a restaurant. I retire early. We live on the farm with our kids. I love you until the day I die. Do not use the memory of my husband. Althea, tumingin ka sa mga mata ko. Ako to. Nandito ako sa loob ng katawan na to. Althea, walang ibang nakakaalam ng mga sinasabi ko sa'yo. Ng tawag ko sa'yo. Althea, alam mo totoong sinasabi ko. Get out of here. Get out of here now! Now to recap. We set up a farm. Then, our restaurant. I retire early. We live here on the farm with the kids. But one thing is for sure. I love you Until the day I die. Hindi ko ginustong guluhin ka pa. Pero may dahilan kung bakit ako bumalik. Tommy, please. Naniniwala ako na kaya ako bumalik dahil kailangan ko ipagpatuloy ang buhay na pinagplanuhan natin. Pero Althea, kung masasaktan ka lang, aalis ako. Ollie, ikaw ba talaga yan? Ito ako, Care Bear. Ako to. I like it when you do that. Tommy, after mo pag-graduate, susunod ka sa parents mo sa Michigan? Ano ba naman yung mga tanong mo, Jane? No, I'm serious. Iwanan mo ba ako? Susunod ako sa kanila. Kung kasama kita. Ano nangyayari? Mali. Mali ito. Anong ibig mo sabihin? Nangako siya kay Jane. Yung babae nagpunta dito last week. Nangako siya na hindi niya iiwan. Ollie,
Mahal kita. But I think it's time to let you go. Althea, Nandito yung kaluluwa mo. Pero ang katawan mo, ay ibang tao na sa loob ng katawan mo. Yung taong yun, may sariling buhay. May sariling pamilya. May sariling mahal sa buhay. Mahal kita. Pero hindi na pwede. Ba't mo ba ako kinakaladkad sa lakad na to, Mark? Ikaw nagpasok sa ungas na yun sa pamamahay ni Althea. Kaya ikaw magsabi kay Althea kung bakit niya dapat palayasin yun. Wow, so ano ako? Favorite siguro ng bayan. Nung isang araw, yung boyfriend ng Tommy sumugod sa akin. Ngayon, ikaw naman. Ano? Tommy? Ollie? Pare! Maswerte ka, wala dito si Althea para hindi niya makita palang tagulpin. Pare, alam kong mabuting tao ka. Wala kang ibang gusto ko hindi ang makakabuti kay Althea. Pare, ikaw na bahala sa kanya. Hoy! Ano ginawa mo? Ito yung dapat kong gawin. Ano gagawin mo? Althea, mali ang ginawa ko. Akala ko nang hiramin ko ang katawan ng batang ito, makakapagpatuloy lang tayo na parang walang nangyari. Pero hindi ganun ang buhay. Hindi tuwid na linya ang buhay, Ali. Isa siyang bilog. Bumabalik ang lahat na ginawa mo sa'yo. Kaya kailangan kong ituwid ang pagkakamali ko habang may panahon pa. Kung hindi, baka mas malaking kabayaran ang hingin sa ating dalawa. At upang ituwid ang mga pagkakamali, minsan, kailangan bumalik sa simula. Malapit mo na makuha ang katawan mo. May kakausapin na ako. Sino ka? Tsaka bakit ako nandito? Ollie, talaga bang ikaw ang nasa loob ng katawan ng batang yon? Oo, Ali. Bakit? Bakit mo ginawa yun? Akala ko, bumalik ako para ipagpatuloy ang buhay natin. Bumalik ako para magpaalam sa'yo. Pero mali ako. Bakit ka nga bumalik, Ollie? Para patunayan sa'yo na hindi namamatay ang pagmamahal. Na mas malakas ang pagmamahal kaysa sa kamatayan. Ang pag-ibig na nararamdaman mo, baon mo yan hanggang sa kabila. Hindi yan mawawala.
Alam mo, I feel safe pag ginagawa mo yun sa akin. Maraming plano ang hindi natutuloy. Ang mga plano natin, hindi natin magagawa na magkasama. Pero isa lang pinapangako sa'yo. I will love you even after I die. Anong ginagawa niyo dito? We still have no idea when he will wake up, if he ever will. Excuse me. Tama-tama, tulog pa yung saraulong yan. Dahil kung gisingin, ako nang magpapatulog dyan eh. Mark, behave. Bakit yung kotse ko? Ako nang bahala magbayad sa damages ng bata, okay? Ano ba ginagawa mo dito, ha? Mga agaw ka. Wait. I think there's been a misunderstanding. Ano ba pangalan mo? Jane. Jane, nung nag-apply to si Tommy na maging hardinero dyan sa farm namin, I didn't know he was suffering from head injury. Bakit siya nag-apply na hardenero sa inyo? Head injury nga. So, hindi niya alam anong ginagawa niya. He was a bit disoriented. But anyway, kung ano man ang pinagtatalunan niyo, huwag mo nang isipin yun. Huwag mo nang intindihan yun. I knew it. Hindi makipagpapalit ni Tommy for somebody older. Miss, ano nga palang may-ari ng kotse yung binangga ng boyfriend mo? And I need some information about him. Tommy? Babe? I'm so glad you're back. Okay ka na ba? Nasaan ako? Bakit ako nandito? Sino sila? Head injury nga. See? He's still disoriented. Tommy, maraming salamat, ha? Para saan? For taking care of the farm. Sandali. Ano nangyayari? Hindi ko maintindihan. May mga bagay-bagay na hindi mo na kailangan talaga maintindihan. You know, tanggapin mo na lang. Just live and let live. Halika na, let's go. Hayaan na natin sila. Babe? Okay ka na